Naranasan mo na bang maloko ng matindi ng ibang tao? Yung tipong walang hiyang panlalamang talaga? Oo, yung eksaktong ganyan. Ano ang pakiramdam mo nung nangyari yun? Tapos, ano ang tingin mo sa mga taong handang mandaya para lang umangat? Kadalasan, 'di ba, gusto nating isipin na yung mga taong nanlalamang mapaparusahan agad, parang instant karma. Tama, sabagay. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang isa sa mga pinakadakilang bayani sa kasaysayan, yung taong pundasyon ng pananampalataya ng bilyon-bilyong tao ay kilala sa community niya bilang isang walang hiyang scammer. Isang manipulator talaga. Yung taong walang pakialam kung sariling pamilya niya yung nilalamangan niya, makuha lang ang gusto niya. Grabe, 'di ba? At yan ang pag-uusapan natin sa malalimang pagsusuring ito. Titingnan natin yung source document tungkol sa buhay ni Jacob, ang anak ni Isaac. Madalas kasi, hinahanap natin sa mga sinaunang teksto yung mga kwentong malinis. Yung mabait, pinagpapala, masama, napaparusahan. Pero hindi ganun yung kwentong ito. Hindi talaga, ang makikita natin dito ay isang napakagulong kwento ng pamilya. Ang misyon natin ay himayin kung paano binago ng Diyos ang isang mapanlinlang na tao upang maging tanggap ng isang dakilang pangako. At kung ano rin yung matututunan mo sa pagharap sa sarili mong mga pagkakamali. Kasi para maintindihan mo kung gaano kalala yung ugali ni Jacob, kailangan nating linawin na yung hidwaan nila ng kapatid niyang si Esau. Hindi lang nag-umpisa nung matatanda na sila. Literal na nagsimula ito bago pa man sila ipanganak. Oo nga eh. Batay sa source natin, may 20 taong paghihintay at pagdadasal si Isaac kasi baog yung asawa niyang si Rebecca. 20 taon sa isang kultura kung saan yung pagkakaroon ng anak ang pinakamahalagang sukatan ng tagumpay? Ang tagal nun. Tapos nang sa wakas ay mabuntis si Rebecca, naging sobrang hirap nung sitwasyon niya. Kasi nag-aaway na yung kambal sa loob pa lang ng sinapupunan niya. Wait, sa loob pa lang ng tiyan nag-aaway na sila. Oo. At dahil sa tindi ng sakit, humingi ng payo si Rebecca sa Diyos. Ang sagot sa kanya ay isang hula na yayanig sa kultura nila noon. May 2 nasyon daw sa kanyang sinapupunan. At yung mas nakatatanda ay magsisilbi sa nakakabata. Teka, ang laking paglabag niyan sa tradisyon nila, di ba? Sobra. Sa sinaunang malapit na silangan, yung primogeniture o karapatan ng panganay, yan ang batas. Ang panganay ang palaging nagmamana ng otoridad. Kaya bago pa sila isilang, nakasulat na yung isang pagbaliktad ng tadhana. Kaya pala pagdating ng araw ng panganak, lumabas muna si Esau na sobrang balbon, parang nakasuot na agad ng balat ng hayop. Tapos sumunod si Jacob pero nakahawak ng mahigpit sa sakong o sa heel ng kuya niya. Kaya nga siya pinangalanan Jacob. Sa kultura nila, ang literal na ibig sabihin niyan ay tagahawak ng sakong, na ang metaphorical na kahulugan ay manluloko o trickster. Kumbaga, paglabas pa lang niya, sinusubukan na niyang hilahin pababa yung nauuna sa kanya. Eksakto. At pinatunayan niya yan nang lumaki na sila. May sikat na insidente kung saan galing si Esau sa pangangaso. Walang huli, pagod at gutom na gutom. Nakita niya si Jacob na nagluluto ng nilagang patani o lentil stew. At imbes na pakainin yung kapatid niya dahil sa awa, Nakipagnegosasyon pa. oo, hiningi niya yung bekora o yung birthright ni Esau kapalit ng isang mangkok ng sabaw. Isipin mo yung sitwasyon na iyon, parang nagpapirma ka ng isang binding contract para sa isang hostile takeover ng kumpanya ng pamilya mo. Tapos, yung pinapapirma mo gutom na gutom at wala sa tamang pag-iisip. Ginamit niya talaga yung pisikal na kahinaan ni Esau. Kasi yung bicker ho, hindi lang iyan titulo Ito yung literal na kaligtasan sa ekonomiya. Ang may hawak ng birthright, ang nakakatanggap ng dobleng bahagi ng mana. Bale, kontrolado niya yung yaman at lupain. Oo, at para masiguro ni Jacob na hindi makakabawi si Esau, pinasumpa pa niya ito. Yung sumpa noon, legal at binding na kontrata yan na hindi pwedeng bawiin. May malaking tanong tuloy ako dito. Nangako na ang Diyos na magsisilbi si Esau kay Jacob, diba? Kailangan ba talagang mandaya at manlamang ni Jacob para matupad yon? O minadali lang niya? Ang totoo niyan, manifestation ng kawalan ng tiwala, yung ginawa niya. Mangyayari naman yung plano ng Diyos kahit anong gawin nila, hindi kailangan yung underhanded tactics. Gusto lang talaga niyang hawakan yung manibela ng sarili niyang tadhana. Tama.
At ang nakakalungkot, nagtanim lang ito ng galit na wawasak sa pamilya nila, lalo na dahil hindi doon tumigil si Jacob. Oo nga, may pera na siya pero hindi sapat sa kanya yung material na yaman. Kailangan niya yung buong otoridad. Dito na lalong lalala yung sitwasyon. Kasi kahit alam ni Isaac yung hula ng Diyos, gusto pa rin niyang ibigay ng palihim yung kanyang bereka o basbas kay Esau. Wait, bago mo ituloy, kanina sabi mo Bekora yung birthright, ngayon naman Bereka yung basbas. Ang daling mapagpalit sa pandinig. Ano ba talagang pinagkakaiba niyan? Magandang linawin natin yan. Ang bekora ay material, kayamanan, lupa, hayop. Ang bereka naman ay yung espiritual at politikal na otoridad. So yung pamumuno sa buong angkan. Oo, pati sa mga susunod na henerasyon. Ang paniniwala noon, kapag binigkas ng ama yung bereka bago siya mamatay, kinakatidan ito ng langit. Bale, ang Bereka ang magbibigay kay Jacob ng kapangyarihan para maging Panginoon sa sarili niyang mga kapatid. At dahil nalaman ni Rebecca yung plano ni Isaac, gumawa sila ni Jacob ng isang planong talagang pangpelikula. Yung magsusuot siya ng damit ni Iso para makuha yung amoy ng kagubatan. Tapos dahil hindi balbon si Jacob, naglagay pa siya ng balat ng kambing sa braso at leeg. Visceral yung panlinlin lang eh. Ginamit nila yung pagiging bulag nung matanda para lokohin siya. At nagtagumpay sila. Nabigkas ni Isaac yung basbas kay Jacob. Nang dumating si Esau at nalaman niya hindi lang siya umiyak, umungal siya sa tindi ng puot. Nagplano siyang patayin si Jacob kapag namatay na yung ama nila. Ang tintinong ironya, di ba? Bakit lahat sila gustong ipilit yung sariling agenda? Si Isaac, pilit na binabasbasan si Esau, labag sa hula. Si Jacob at Rebecca naman, pilit na nandadaya. Wala ba silang tiwala sa Diyos? Wala talaga, ipinapakita ng mga source natin yung hubad na katotohanan tungkol sa kahinaan ng tao. Nawasak yung pamilya dahil sa mga desisyon nila. Kaya gumawa ng dahilan si Rebecca para lang makatakas si Jacob. Kesyo ayaw daw niyang makapangasawa si Jacob ng babaeng Kanaanita. Kaya pinapunta nila siya sa Haran para maghanap ng asawa. Oo, para lang iligtas yung buhay niya mula sa galit ni Esau. So, isipin mo yung estado ni Jacob dito. Tumataka siya papuntang Hilaga, nag-isa, takot na takot, tapos baon lang niya yung ninakaw na basbas. Nagpalipas siya ng gabi sa isang lugar na tinatawag na Luz. Gumamit pa nga ng bato bilang unan dahil sa kawalan. Doon siya nananginip ng isang malaking hagdan mula sa lupa hanggang langit. Tapos may mga anghel na umaakyat at bumababa. Doon nagsalita yung Diyos sa kanya. Kinunpirma ng Diyos yung pangako. Ang lupain na ibibigay sa kanya at yung lahi niya ay dadami at sasabog sa lahat ng direksyon. Ang salitang Hebreo na ginamit natin mula sa source ay parats. Parats. Parang mabilis na pagkakalat. Oo, halos marahas na pagkalat yan. At idinagdag ng Diyos na pagpapalain ng lahat ng pamilya o angkan sa mundo. Sa pamamagitan niya, ang salita para dyan ay mishpaha. Wait lang, i-pause muna natin. Ano ba ang implikasyon ng salitang mishpaha? Hindi ba sapat na sabihing ang buong bansa ay pagpapalain? Napaka-espesifiko kasi niyan. Hindi ito tumutukoy sa malalaking imperyo sa macro level, tumutukoy ito sa mga subdivisions, sa maliliit na angkan at sa pinakamaliit na komunidad. So aabot siya hanggang sa mga bahay-bahay at ordinaryong pamilya. Eksakto. May debate rin ng mga linguist tungkol sa grammar niyan, kung passive o reflexive ba yung pagkakasalin. Paanong passive o reflexive? Ang tanong, ang mga pamilya ba ay literal na pagpapalain dahil kay Jacob na passive translation o gagamitin lang nila si Jacob bilang pamantayan ng swerte at babatiin ang sarili nila na reflexive? Parang sasabihin nilang, sana kasing palad tayo ni Jacob. Tama. Pero yung mga sinaunang Griegong tagasalin, ang ginamit ay passive. Ibig sabihin ang mundo mismo ay direktang makakatanggap ng tunay na pagpapala dahil sa lahi niya. Dahil doon, nagising si Jacob na gulat. Pinangalanan niya yung lugar na Bethel o bahay ng Diyos. Pero teka, kung susuriin natin, hindi ba counterintuitive ito?
Bakit mo nasabi? Kasi parang nakatanggap ka ng napakalaking promotion sa trabaho. Kinabukasan, matapos kang mahuling nagnanakaw sa kumpanya. Bakit ginantimpala ng Diyos ang isang manluloko? Sa bagay, natural na reaksyon yan. Pero hindi ginagantimpalaan ng Diyos ang panloloko niya. Ipinapakita lang ng Diyos na mas matibay ang kanyang pangako kaysa sa kapalpakan ni Jacob. Hindi nakabatay sa kabutihan ni Jacob yung biyaya. Bali, sinasabi ng Diyos na hindi na niya kailangang mandaya pa dahil nakasandal siya sa isang matibay na pangako. Oo, pero bago niya matutunan yun ng buo, makakatikim muna siya ng sarili niyang gamot. Naku, oo nga. Nakarating siya sa Haran at nakilala niya yung tiyuhin niyang si Laban. Para siyang scammer na na-scam ng mas malaking sindikato, di ba? Masterclass sa karma yung karanasan niya kay Laban. 7 taon siyang nagtrabaho para mapangasawa si Rachel, tapos nung gabi ng kasal, nilinlang siya ni Laban at pinalitan ng nakatatandang kapatid na si Leah. Ang sakit nun. Kinailangan niyang magtrabaho ng 7 taon pa para lang kay Rachel? At sa 20 taon niya doon, ilang beses binago ni Laban yung sahod niya. Pinaglalaruan siya sa mismong larangan kung saan siya magaling, sa manipulasyon. Pero ang nakakagulat, dumami pa rin ng husto yung yaman niya. Yung salitang parats na naman ang nangyari, sumabog yung pagpapala sa mga alagang hayop niya. Nagkaroon din siya ng 11 anak na lalaki at 1 babae doon. Kaso dahil sa pag-unlad niya, nainggit si Laban at ang mga anak nito. Kaya tumakasulit siya. Bumalik siya patungong Kanaan. Ang kaibahan lang, hindi na siya yung dating Jacob na umalis. Nakita niya yung sakit ng panlalamang, may takot at responsibilidad na siyang dala. At dito na mangyayari yung pinakamalaking krisis ng buhay niya. Nabalitaan niyang sasalubungin siya ni Esau na may kasamang 400 armadong tauhan. Sa isip niya, katapusan na niya yon. Sisingilin na siya ni Esau. Anay pa naman sa physical na gawain si Jacob bilang pastol, kaya nakipagsabayan siya. Pero nang makita nung umatake na hindi madaling sumuko si Jacob, hinipo lang nito yung balakang niya. Isang dampi lang at na-dislocate o nabali yung balakang niya. Doon na-realize ni Jacob na hindi ordinaryong tao yung kalaban niya. Anghel pala o manifestasyon ng Diyos. Pilay na siya, wala nang kakayahang lumaban. Pero imbes na sumuko, hindi niya binitawan yung kalaban niya. Humingi pa rin siya ng basbas. Parang boksingero na na-knockout ng yung binti, pero yumakap ng mahigpit sa kalaban para hindi tumumba. Pero, bakit kailangan pa siyang pilayin kung kaya naman pala siyang talunin sa isang dampi lang? Yan ang sentro ng paglalakbay niya. Buong buhay niya, lumalaban siya gamit yung sariling pandaraya at talino. Ang pinsala sa balakang ay literal na pag-alis ng Diyos sa sarili niyang kakayahang lumaban. Napilitan siyang aminin yung kahinaan niya. Oo, tuluyan na siyang sumuko at umasa sa biyaya ng Diyos. Tinanong nga ng anghel kung ano ang pangalan niya. Ang weird din, di ba? Pagkatapos baliin yung buto, i-interrogate ka. Kasi sa sinaunang kultura, ang pangalan ay ang pagkatao mo. Nang sinabi niyang Jacob siya, inaamin niyang isa siyang manloloko. Yun yung pag-amin niya ng kasalanan. Kaya pinalitan yung pangalan niya. Mula Jacob, naging Israel, na ang ibig sabihin ay nakikipagbuno sa Diyos at nanatiling buhay. Eksakto. Isang bagong pagkakakilanlan mula sa kanyang manggagaling ang 12 tribo ng Israel. Ang ganda nung mensahe. Hindi tinatago nung source natin yung dumi ng mga karakter. Ipinapakita nito na yung tunay na paglago nagsisimula sa sandaling tinatanggap natin yung limitasyon natin. Kaya ikaw na nakitinig, sino o ano ba yung Esau o Laban sa buhay mo na tinatakasan mo gamit yung sarili mong diskarte? Pag-isipan mo ito. Habang buhay ng pilay si Jacob pagkatapos ng gabing iyon, tuming lalakad siya, iniika-ika na niya ang kanyang mga hakbang. Ang pilay na iyon ay naging pang-araw-araw na paalala na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagiging tuso o sa panlalamang. Kaya sa susunod na gusto mong manipulahin ang sitwasyon para makaangat, alalahanin mo ang pilay ni Jacob. Marahil ang tunay na tagumpay matatagpuan sa sandaling aminin natin ang ating kahinaan at kumapit ng buong lakas sa isang mas nakatataas sa atin. Hanggang sa muli nating usapan,